Siguro kung lumapit humingi ng tawad, mapapatawad mo naman siguro. Yung totoo, yung totoong... Oo, ba't hindi mo mapapatawad? Siyempre, katagil mo rin nakasama. Pero tatanungin ko siya, sino yung mga wak-wak na kailangan may managot? Sino yung kumonsinti? So yun nga po yung pag-uusapan natin ngayon. Ito po yung tungkol sa sinabi ni Tech Poren, or kasi tinanong kasi siya ni Tech June kung sakaling lumapit si Dave, humingi ng tawad, kung mapapatawad ba daw ito ni Kuya Poren. So sabi niya is mapapatawad naman daw niya. Siyempre matagal din po niya nakasama si Dave at talagang itinuring niya si Dave na totoong pamangkin kasi niya. Kaya ganoon na lamang kasi yung galit niya, kasi yung pagmamahal nga po na naibigay niya at ng Manalastas family, especially ni Tekram kay Davis, yun nga po is nabaliwala na lamang bigla. At yun nga lang, mapapatawad niya si Dave, pero kailangan daw may managot, especially yung mga kumunsinte kay Dave. So naiintindihan din naman natin si Tech Poren sa ganitong bagay, kasi nga naging magulo kasi, naging public issue kasi ito dahil nga po sa mga taong nasa likod nga po ni Dave. At alam ko na mahal naman talaga ni Tech Poren si Dave, kaya nga mapapatawad niya, pero siguro katulad ng iba, mapapatawad pero hindi na siguro ganun pa yung pagmamahal na maibibigay, or yung tiwala hindi na siguro ganun ka 100% yung tiwala. Yung pagpapatawad is para na lamang maging maluwag sa maging maluwag sa puso at hindi na mananatili yung sakit sa mga pangyayaring ganito ba. So ito, panoorin natin guys kung paano nga ba nagsimula yung galit ni Tech Poren. Mula nga po sa sobrang pagmamahal ni Tech Poren kay Dave is napalitan nga po ng pagmamahal. Kasi bago pa man po nagbigay ng mga statements si Dave against sa mga Manalastas family, especially for Tekram, is nagalit na nga po si Tech Poren. So panoorin po natin yung kanyang, or pakinggan po natin yung kanyang statement kung bakit nga ba ganon. Samantalang kami, naganap lang ng pamilya namin na alam namin. Tapos, nagugulat sila, ba't daw nung mahal-mahal nyo? Ba't ngayon hindi? Paano mong mamaling yung taong pinagtatawanan ka na hinahanap mo? Di ba? Pinagtatawanan ka lang niya eh. Nag-hysterical ka rito, hinahanap mo eh. Mamahalin mo pa ba yun? Talaga po nung napanood ko talaga yun. Jim Cyprus, shoutout po. Nung dito, tapos may nag-send sa akin na nandun siya. Nagkikipag-awanan pa sa atin. Pinapanood daw yung live natin. Sakit lang talaga na. Talagang nawala talaga. Noong una ko napanood yun, hindi ko naman iniisip yun na pinapanood pala yung live natin. No? Oo, sinabi. Yun daw yun. Pinagtatawanan nila tayo. Pagtatawanan mo yung pamilyang nag-aanap sa'yo, nag-worry sa'yo. Yun lang. Sobrang sobrang paano mo natitiis sa damdamin mo yung ganun? Pero talaga po yung pagmamahal ko kay Dave, nung pinandun sa akin yung video, paano mo mamahalin pa yung batang ganun na hinahanap mo lang siya? Nag-isip ka, baka napapahamak na siya. Kasi wala naman siya sinabi. Siguro, kasi yung Disney sinasagot yung tawag, iniisip namin. Baka yung cellphone niya, wala na sa kanya. Di po ba? Hindi po ba kayo maghanap? O tapos pala yun, kinasapapa natin, Dahil yung sinamahan niya, kakasuhan natin na kidnapping, Mas mahal niya pa talaga yun pala sa tatay niya. Yan ang masakit. So doon po nagsisimula yung galit po ni Tech Poren para kay Kuya Dave, dahil nga po doon sa kumbaga nag-worry lang naman daw po sila, especially siya, nag-worry siya sa posibleng nga pong mangyari kay Dave dahil nga po sa biglaan ng pagkawala ng walang pasabi, ganito ganyan. However, nalaman nga po nila na habang nag-live nga po sila, hinahanap si Dave, kumbaga sobrang nag-alala dahil nga po sa pagwala ni Dave, ay si Dave nga daw po pala is nanonood ng live nila at pinagtatawanan yung ginagawa nila. So para kay Tech Poren is napakasakit para sa kanya yon. Yung alam mo yung para sa isang pamilya ay sobra kang nag-aalala sa isang member ng family mo na bigla na lamang nawawala, na naiisip na baka ano na nangyayari sa kanya ngayon. Pasensya na po, may namumukpok sa labas. Ano na nga po nangyayari sa kanya, pero yung hinahanap nga po is yun. Wala palang pakialam at pinagtatawanan lamang sila. Yan, may nagpapanday na naman. Ano ba yan? So anyway, yun po yung
doon po nagsisimula yung galit ni Tekporin nga po. Kaya naiintindihan po natin siya kung bakit sa simula pa lang is talagang nawala na yung pagmamahal niya kay Dave. Hindi natin masisisi si Tekporin. Sumasabay talaga sila kapag ano pa. So anyway, pasensya na po kayo kung nade-distract po tayo sa maingay na labas po kasi yung ano namin is village po kasi ito. So kapag may nag-iingay sa labas talaga naririnig dito. So yun nga po, naiintindihan po natin si Tekporin kung yung kanyang pinaghuhugutan ba, kung bakit ganoon na lamang talaga yung kanyang puot at galit. Pero hindi naman siguro siya as in galit na galit kay Dave directly. Kumbaga sobra siya nagalit dun sa mga taong nasa likod ni Dave, kumbaga yung mga kumponsinte kay Dave, yung mga sinasabi nga po nilang wakwak. Kaya sabi nga po ni Tekporin na mapapatawad naman niya si Dave kung humingi ito ng tawad. However, kailangan nga po niyang alamin kung sino-sino nga pa ang mga wakwak na ito at kailangan may managot talaga. Kasi inulit ko nga po na itong issue po na ito is naging public issue na nga po dahil sa mga taong kumponsinte, sa mga taong nasa likod nga po ng bata. Kumbaga dapat tapos na ito ano na nga ba ngayon? June 18, 19 ganun. So sobra mahigit 2 weeks na po itong issue na ito, hindi pa rin matapos-tapos kasi ang inaantay lang naman sana talaga nila is yung magharap-harap mismo sila sa barangay kasama si Dave para makuha na yung mga bagay-bagay at maklaro na yung mga bagay-bagay. Although nagpunta, nakipag-usap naman si Nanay Apple sa kanila, kinuha yung card, mga ID si Dave. Kaso nga lang wala pa ring update after that. So yun po yung inaantay din po nila kung ano nga ba yung napagplanuhan para magkaroon na ng closure matapos na, para wala nang batuhan pa ng mga masasakit na salita kasi ang gulo-gulo na kapag kapag may binabatong masakit na salita or something issue yung kabila, syempre kailangan naman sagutin din ng Tekram family para at least depensahan din yung kanilang pamilya, kanilang sarili. So hindi pa tapos-tapos kasi kapag sasagutin naman nila Tech June yung about sa issue, so yung kabila naman is magbibigay na naman ng another issue, something like that. So medyo magulo po, hindi siya medyo magulo, talagang magulo. So may hoping na sana maging okay na po ito. Ayan. So yun, I think hanggang dito na lang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. So inulit ko nga po palagi na magaling po natin magdasal magpasalamat sa lahat ng mga bagay na atin natatanggap kahit na di po natin ito hinihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ikalob sa atin ng ating Panginoon. At wala mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always bring pa yung kapote, sombrero, or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo. Nang sa ganun kapag mainit ay hindi po tayo mainitan o kapag biglang umulan ay hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para mabuhos ang ating immune system at hindi po tayo matatama na agad ng kung ano-ano mang mga sakit-sakit. Especially sa panahon po ngayon na paiba-iba nga po, yung napakainit tapos bigla-bigla na lamang po umuulan. So once again, inulit ko hanggang dito na lamang po muna ito kasi napakaingay na po sa labas. God bless po and bye for na po.